Panibagong araw, panibagong pasabog mula kay Navotas City Representative Toby Tiangco. Bukod sa umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso, kinakaltasan din daw ng ilang kongresista ang pondo para sa flagship at foreign-assisted projects ng gobyerno. Naritong exclusive agenda report ni Joash Malemban. Yung naririnig ko, hindi lang by chismis, is si Saldico, di ba? Tila first-hand experience ni Navotas Representative Toby Tiangco ang umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso. Sa isang eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel, inilahad niya na minsan na siyang siningil ng umano'y taripa para sa isang proyektong in-request niya kay nooy House Committee on Appropriations Chairman at former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. I think it was in the year 2023 for the 2024 budget. Meron kasi akong gustong matapos na mga multipurpose doon sa Navotas at na proyekto worth 200 million. Hindi naman ako nagre-request kay Saldico. Nag-request ako sa isang malapit kay Saldico. At sinabi sa akin after a few weeks na okay na yung request mo. Kaya alam, may taripa to. So, alam kong may bentahan. So, hindi yan yung sinasabi kong hindi chismis. First-hand information. Inalok pa raw siya ng discount nang umano'y naglakad ng request. Ang sabi sa akin, pero since ka mag-anak ka, 50% discount, 10% ang taripa mo. Ngayon, ang sabi ko, teka muna, wag na lang. Kasi hindi ko kayang sabihin yan doon sa district engineer. Ibig mo sabihin, gusto mo, ako magsasabi doon sa district engineer na may 10% na taripa yan? Ayon kay Tiangco, walang ganitong kalakaran sa Kamara noong huli siyang naupo bilang kongresista. Kaya laking gulat niya nang malaman niyang may bentahan na umano ng proyekto pagpasok niya sa 19th Congress noong 2022. At sa pagsusuri niya sa 2025 budget, dito niya napag-alaman ang umano'y mahigit 13 billion peso insertions ni Ko. Bukod pa riyan, inilahad din ni Tiangco ang isa sa mga taktika ng ilang kongresista para masiguradong pasok ang kanilang insertion sa General Appropriations Act. Kabilang dyan ang pagbabawas ng fund allocation sa flagship at foreign-assisted projects ng pamahalaan. Nilalagay nila sa program yan dahil alam nila kahit ano ang mangyari, pipilitin ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto na foreign-assisted tsaka yung flagship. Diba? Pipilitin ng gobyerno na mahanapan ng pondo yan. Okay? So, ang gagawin nila, yung mga gusto nilang ibentang proyekto, yun ang ilalagay na sa regular budget. Diba? Kasi, kung baliktarin natin, okay, kunyari, yung foreign assisted tsaka yung flagship, mananatili sa regular budget. At yung gusto nilang ibentang proyekto, ilalagay nila sa program. Sino naman magbabayad ng proyekto na nasa program, walang kasiguraduhan na mapapagawa. Isang halimbawa ng flagship project ay ang 10 billion peso flood control project ng DPWH at Japanese-based firm na JICA sa Cavite na pinuntahan ng Billionaire News Channel noong Agosto, kung saan ipinanawagan ni DPWH Undersecretary Emil Sadain na huwag pakialaman ng Kongreso ang proposed budget ng kanilang mga proyekto. Noong 2022 kasi, wala pang 1% sa mahigit 785 billion peso total budget ng DPWH ang nakalaan para sa kanilang opisina. Ganito rin ang kaso noong 2023, zero budget noong 2024 at 2% lang ngayong 2025. Maybe kung pwedeng kasuhan, kung talaga nagkasala, they can even put that in jail. Pero maybe Congress should leave us in the determinations of these projects. No? Once we have some study, wag nilang baguhin. Once we have a very specific program sa mamalakiang projects, wag nilang palitan ng iba. Because flagship projects has to be given a more important focus on budgeting. Hindi lang po ito sa flood control. Panawagan ni Tiangco, dapat isapubliko ng House of Representatives kung sino ang proponent ng bawat proyekto at magkano ang budget per district.
Sa pamamagitan daw nito, masusuri ng ayos ng publiko kung sino ang mga kongresista na tila nagsisingit ng pondo. Kung hindi nila ilalathala yan, ibig sabihin, ang lagi kong sinasabi, let us be true to our word. Huwag tayong maglokohan, di ba? Kung sinasabi nila na transparent po yung budget, pero ayaw nilang ilagay sa website yung budget ng bawat congressional district o yung budget ng bawat party list at saan dinala to, hindi totoong fully transparent kami. I mean, sila ha, wala akong isama. Hindi totoo na fully transparent sila. Kasi bakit ayaw mong ipakita? Aniya, October 13 pa nang ipanawagan niya ito sa bagong liderato ng House Committee on Appropriations. Muli na rin daw siyang sumulat kay Nueva Ecija Representative Mika Swansing patungkol dito, pero wala pa rin itong tugon sa kasalukuyan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.